You know, Kuya Boy, I only have gratitude and great respect for the LGBT community. And same, as I said earlier, Kuya Boy, you were my publicist and you didn't ask anything in return. You were able to, you put me in magazines, cover of magazines, and mga articles na, wala naman akong pera di ba? Eh yun yung mga yung mga former mga road managers ko with Genesis, yung gano'n. So, sila yung sa akin, sila yung mga defend sa akin o tumutulong sa akin sa mga sa mga provincial tours ko, sila yung mga taga-Hawi, they protected me. Yung ganun. So, what is there to judge for? Di ba? If you're surrendered by angels, di ba? Sila yung mga tumulong sa akin. So, for me, they will go to heaven. Thank you. That is my point of view. Mga ka-good news, dito pa lang, kailangan na natin maging malinaw. Ang langit hindi nakabase sa point of view. Hindi ito opinion, hindi ito personal perspective. Mga ka-good news, ang langit ay objective reality na tinukoy ng Diyos, hindi ng tao. Pwede mong sabihin for me, pero ang tanong, ano ang sinasabi ng Diyos? Kasi kapag kaambasyan ay pagiging mabuti o helpful, parang sapat na iyon para sa kaligtasan. Pero hindi yun ang tinuturo ng Bible. Sa Romans chapter 3 verse 23 ang sabi, ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin kahit mabuti ang tao sa atin, hindi iyon ang standard ng Diyos. Hindi tayo ang nagtatakda ng standard kung sino ang maliligtas, ang Diyos. Sabi nga ni Pope Francis, naalala mo, if a person seeks the Lord and has goodwill, who am I to judge? Yes, that's We are true. human beings, we are also children of God. Kami, naniniwala ako na kaya mo bang harapin ng Diyos at sabihin, naging mabuting tao ka? Yes. Para sa akin, that's true measure of who you are. Yes, correct. Ito ang pinaka-core issue. Ginagawang standard ang maging mabuting tao. At sinasabi, who am I to judge? Tama, hindi tayo ang judge, pero may judge. At kung may judge, may standard. At ang standard na iyon ay ang salita ng Diyos. Mga ka-good news, kahit sino pa ang magsabi, kahit ang Pope pa mismo, kung hindi naka-align sa salita ng Diyos, hindi iyon ang katotohanan. Hindi authority ang tao. Hindi tradisyon ang final authority. Ang salita ng Diyos. Ngayon, tungkol sa pagiging mabuting tao. Sa Isaiah chapter 64 verse 6 ang sabi, ang lahat naming katuwiran ay parang maruming basahan. Ibig sabihin, kahit ang best version ng kabutihan ng tao, hindi sapat sa harapan ng banal na Diyos. Ang tunay na tanong ay hindi kung mabuti ba ako, kundi na kay Kristo ba ako. Sa John chapter 14 verse 6 ang sabi, ako ang daan. Hindi sinabi ni Jesus na maging mabuti ka. Ang sabi niya, sumampalataya ka sa akin. So mga ka-good news, maging malinaw tayo. Hindi ito hate speech. Ito ay hindi pag-atake sa tao. Ang point nito ay para hindi i-condemn ka, kundi para ituro ka kay Kristo. Hindi natin pwedeng palitan ng standard ng Diyos based sa feelings, experience, o sarili nating opinion. Mga ka-good news, ang langit ay hindi nakabase sa point of view at hindi rin sa pagiging mabuting tao. Ito ay nakabase sa finished work ni Christ. Kaya huwag tayong magtiwala sa sarili nating standard. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.